um, nawalan ako ng gana na humanap ng trabaho. Then yun nga, na-scam ako. So, sobrang devastated ako. Sobrang depression ko nung nangyari sa akin nung naging 30 years old na ako. Then everything. Pero, despite Hey, si Sam, welcome again sa aking YouTube channel dito sa East Journal. So, for today's video, isang storytelling lang to. Si Sam, this is about telling you the adulthood lang kung pagpatak ng saktong naging 30 years old ka na. So, for me kasi, when I'm 30 years old now, I experienced na I completely lost. Hindi ko alam ano gagawin ko. Hindi ko alam kung ano yung aking gagawin. Goal dreams na i-achieve. So, unahin muna natin dun sa dumating kasi sa point na naging nawalan ako ng gana na humanap ng trabaho. Then yun nga, na-scam ako. So, sobrang devastated ako. Sobrang depression ko nung nangyari sa akin nung naging 30 years old na ako. Then everything. Pero, despite of it, naging positive thinking ako. So, first of all, ayan, i-elaborate ko sa inyo isa-isa. First of all, first gagawin natin is, kapag 30 years old ka na, yung ginawa ko kasi is, nag-positive thinking ako. Parang nag-peace of mind ako talaga. So, when you say peace of mind, Sisam, is lahat. Tanggalin mo yung social media mo, tanggalin mo yung gadget mo, tanggalin mo lahat. Just be yourself, true to yourself, then true to yourself, and be true to yourself kasi when it comes na 30 years old na kayo, kailangan yung peace of mind nyo, and iayos nyo lahat ng mga nasama yung nasa isip nyo, medyo ayusin nyo. Kasi doon tayo malilito, doon kayo mahihirapan, doon kayo made-depress, doon kayo made-devastate na ang dami kong dapat gawin pero wala akong isang nagawa. Ganun ang nangyari sa akin minsan. Kaya I tried to avoid the social media, the gadgets. Talagang avoid talaga ng ilang buwan. Peace of mind, ginawa ko ay nagbasa muna ako ng mga libro. Inano ko yung isip ko, inayos ko hanggang sa umayos na siya. And then
ayun na, doon na tayo papasok sa number 2. Number 2, guys, or sisam, is that schedule. Maintain your schedule ninyo. Hindi pwedeng sa lahat ng oras, sabi ng mami ko sa akin, hindi pwede sa lahat ng oras gadgets ang hinaharap nyo. Yun ang aking pagkakamali. Kasi kita nyo, pag gadgets ang hinaharap ko, wala na akong nagagawang vlog o content. I try so hard to be what you need. Ang last na aking ibabahagi sa inyo is yung quality time with you and your family. When you get to in 30 years old, hindi pwedeng sasabihin nyo na lang 30 years old na ako, matanda na ako, pwede na ako bumukod, pwede na akong lumayo, pwede na akong magsarili ng bahay. No. Because first of all, ang pinakaunang-unang nagsusupport sa'yo kung bakit narating mo ang ganitong stage, ang ganitong goal, ang ganitong achievement, because of your parents, because of your family. Why? Kasi simula nung bata kayo, simula nung baby kayo hanggang kapag laki nyo, si Sam, ang laging nakaantabay sa inyo, ang laging sumusuporta sa inyo, ang laging nag-a-advise sa inyo, ang laging nag-comfort sa inyo is your parents or your sister. Because yun yung aking na-realize ng 30 years old na. Yun yung aking na-realize ng 30 years old na ako. Yung bang nandyan lang lagi sa akin yung parents ko, yung family ko, to support me, to comfort me, to give me advice na dapat yun yung natin, i-take ng mga aral at gawin na aral, life lessons like that. So that's it. And kung may gusto kayong sa akin, kung may gusto kayong goal ma-reach o ma-achieve, then sila yung naka-guide sa inyo, nakasuporta sa inyo. Like this, being a full-time content creator, it's I'm so overwhelmed kasi andyan sila para suportahan ako. So, dapat kayo rin. Kung may gusto kayong achieve na goal, sige lang. Think positive, go lang ng go hanggang ma-achieve mo yun. Pag kang titigil, huwag kang mag-quit. Katulad na sinabi ko sa last vlog ko na huwag kayong mag-quit hanggang kaya nyo. Think positive lang, ma-achieve na rin yun. And kung may gusto kayong itanong, just comment down below. See some, kasi dito na magtatapos ng ating each journal about elderhood journal. So, comment down below and click the notification bell, and click the like button, and click the subscribe button for more notification para live updated sa aking YouTube channel. Hindi dapat puro gadgets ang hinaharap nyo. Kasi doon kayo mawawala sa schedule na madedevastate na dapat pala ganun ang ginawa ko, pero ito na naman inatupag ko. Diba? So, dapat hindi puro gadgets ang naatupag nyo, naharap nyo. Dapat i-ayos yung schedule nyo. For example, 1 o'clock to ganun, mag-aayos ka ng mga gamit mo. Tapos, 3 o'clock to ganun, na mag-ano ka. For example lang
mag-vlog, magko-content, vlog na nakaschedule na ganung araw, ko-content mo, iyan mo, yung vlog mo. Then, and so on and so on. Hanggang sa matapos mo yung mga araw mo ng makabuluhan or meaningful na araw. Matapos mo yung meaningful na araw, ay sa wakas, nagawa ko ngayon. Well, for me, dati I'm a part-time content creator, but now I'm trying to be a full-time content creator. Kasi ginagawa ko, hindi na ako masyadong nag-gadgets. And then, I focus on my vlogs and content, paggawa ng content. Hopefully, marami akong maipapakita sa inyo, sisam na mga PR packages na ipapadala sa akin, mga free gift na papadala sa akin, pero wala pa. So, gumako naman tayo sa last